You use the money to build a bridge. You did not steal a single centavo. That is technical malversation because the law says. Magandang araw mga kababayan. Ako po, booking na po itong si Ralph Recto sa di umano'y isa sa utak ng pagnanakaw at kasabwat ni Bongbong Marcos sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Gaano kaya ito katotoo? Pero kagaya po ng inaasahan ng lahat po ng mga Pilipino, wala naman pong magnanakaw na umaamin. And kagaya ng sinasabi ko, walang magnanakaw na umaamin. Si Sandro Marcos nga po, humarap sa ICI. Pero, nag-request naman ng executive session. Pero balikan natin itong si Ralph Recto. Bakit na-involve pala itong si Ralph Recto? Ano po ang kanyang involvement? Ano po ang kanyang kinalaman? At magkano ang kanyang ninakaw di umano? Abay, panoorin natin mga kababayan. Dating Finance Secretary Ralph Recto ang akusasyong sangkot siya sa pagpopondo ng mga maanumalyang flood control project. Oh, maanumalyang flood control. Parang mas lumalalim, mas tumitindi po ang mga resulta ng ganitong klaseng investigation. At ito na nga po, no? Yung Gaba Dili Magsaba at yung galit na pinapakiusapan noon ni Senator Bongo para nga po para sana i-priority yung health system natin. Ang sagot niya, huwag niyo akong utusan. Abay, ayaw magpautos ang magnanakaw. Patay tayo dyan. Una nang sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na iniutos ni Recto ang remittance ng bilyong-bilyong piso mula sa PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Nasa 167 billion pesos umano ang dinivert na pondo sa Bureau of Treasury para sa unprogrammed appropriations. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Carpio na pasok ito sa plunder at technical malversation. Technical malversation is a situation where the law, there is a law saying that this money should be used to build schoolhouses. You use the money to build a bridge. You did not steal a single centavo. That is technical malversation because the law says you build a house, schoolhouse. And that's a law. You have to obey that. The law says this should be used only for operations of PhilHealth. You use. Nako po mga kababayan po natin, sana matuluyan na yan si Recto na yan. Kasi ang iyabang po yung gunggong na yan, no? Kung kailan nakaupo po sila sa gobyerno at kasama po sila sa administrasyon ni Bongbong Marcos, abay para mga hari na po ito na hindi na po sila magagalaw at hindi na po sila mapakikiusapan. At alam naman natin yung mga taong ito na galit po at kasabwat sa mga paninira, propagandista against po sa mga Duterte. At ito po yung isa sa mga bumubulong kay Bongbong Marcos. Ito po ay kasama ni Bongbong Marcos katropa sa panggigipit po sa ating dating presidente. Itandaan natin, pera po ng taong bayan ang nilulustay ng mga ito. Pinaghati-hatian. Grabe po ang kakapal ng mukha. Kaya tama po yung sinasabi ni ICI Commissioner na si Rogelio Bibbs Singson na dapat ang gobyerno talagang hindi mag-focus sa mga maliliit. Dapat yung malalaking isda ang huhulihin. Kaso nga lang mga kabayan po natin, paano nga naman kasi mahuhuli yung mga malalaking isda, mga kababayan natin, kung ang mga malalaking isda ay sila po yung nagpapaimbestiga sa ICI at sila po yung nagko-cover up kung ano mang involvement ng kanilang kaalyado. So mahirap po ito mga kabayan po natin. Kaya yung bawat Pilipino na gusto nilang magkaroon ng hustisya, mapanagot itong mga tunay na magnanakaw, dapat iisa lang po ang inyong isisigaw. Mag-Marcos resign po kayo. Dapat sabihin nyo kay Bongbong Marcos na mahiyaw naman siya, mag-step down na po siya para bigyan po ng pagkakataon at bigyan ng magkaroon ng maayos na investigasyon. Walang cover up at talagang tunay kung ano lang yung ebidensya, kung saan sila dadalhin ng ebidensya, doon lang sila. Kaya nang sinasabi po nitong si Magalong, di ba? Nakabis po sila sa ebidensya, yung sinasabi ni Miss Dizon, nakabase lang po sila sa ebidensya kung saan sila dadalhin. Yun lang po ang kanilang nirekomenda at yun ang po yung mga kasuhan.
Kaso kapag ang direksyon ipapunta na sa palasyo, abay binabalik nila doon sa mga maliliit na isda. Tingnan nyo ngayon, Ralph Recto, dating sekretary po ng Finance, ngayon magiging executive secretary ni Bongbong Marcos. Ang executive secretary, yan po yung little president. At lahat po ng mga kontrata, lahat po ng mga transaction na kailangan ni Bongbong Marcos, iisa po ang executive secretary sa tumitingin muna. Kahit sa budget po, sa pag-aproba, may roles po yung executive secretary. Kung sinasabi po ni Carpio na nakapagnakaw itong si Ralph Recto doon sa mga ilang proyekto ng gobyerno, pinagkukuha nila kagaya ng PhilHealth, paano pa kaya kung siya po ay maging executive secretary ni Bongbong Marcos? Wala nang chance ang gobyerno natin under the Marcos administration. Kasi lahat nga sila magkasabwat. State for flood control. Hit din ni Carpio, walang excess funds ang PhilHealth at tanging ang Pangulo lang ang maaaring maglipat ng savings ng mga ahensya. If you talk of excess, that means you don't need it for that year. But so many hospitals have not been paid. So many private hospitals are closing because PhilHealth has not paid them. Pero ayon sa dating Finance Chief at ngayon Executive Secretary, walang kinalaman ng DOF sa flood control projects. Siyempre, may magnanakaw ba na umaamin? Yung iba nga may ebidensya na, no? Kumanta na at kinanta na sila. Anong sabihin nila? Wala akong ninakaw kahit piso sa taong bayan. Lumang tuktogin na yan. Kaya pala ang dami nilang bahay, ang dami nilang ari-arian, ang dami nilang mga mamahaling sasakyan, may mga helicopter pa. At ang buong pamilya nila ay gusto nang tumakbo sa politika doon sa Batangas. Ang dami pala nilang pundo. Baka nga naman pera ng taong bayan yung kanilang ginagastos ni Lolostay sa kanilang pangangampanya. Dapat po mga kabayan natin, sa lahat ng mga Pilipino, yung mga ganitong klaseng politiko, hindi na dapat pinagbibigyan pa ng pagkakataon na makaulit. Hindi na dapat ito binibigyan pa ng pagkakataon na makaupo ulit. Kasi kung magnanakaw yan, gagawa ng paraan yan para makapagnakaw. Kasi nasanay na po sila na sila po ay nakakalusot, nalulusutan po nila yung gobyerno, nalulusutan po nila yung mga otoridad sa kanilang pagnanakaw. Kasi nga, nasa pwesto naman sila Imagine nyo po, yung pulis kasundaluhan po natin, tahimik lang, bulag, pipit, bingi sa nangyayaring corruption sa ating bansa. Kasi nga, takot sila. Hindi lang yan, nasusuhulan pa sila. Kaya sana po yung hindi talaga nagpapasuhol, sana manindigan po sila. And sa ICI, yung ginawa ni Beb Singson, di ba? Lumayas siya. Bakit hindi siya lumayas? Sabi niya nga, ang ICI daw is fighting a war without weapons. In totoo naman, mga kabayan po natin, imagine mo, wala silang power sa Pina. Tapos, wala silang power to contempt na nangyayari. So, dapat po, mga kabayan natin, yung mga makakapal na pagmumukha na ito, ay mag-resign din po sila. Kagaya po ng ginawa ni Bersamin, kagaya ng ginawa ni Pangandaman, dapat sumunod itong si Recto. Dapat umalis sila sa gobyerno kung hindi nila kayang magtrabaho at puro pagnanakaw lang, pagkukurap ang kanilang gustong gawin. Umalis na lang sila. Mahiya naman po sila, mga kabayan natin. Bukas daw po na makikipag-usap itong si Bongbong Marcos kay Vice President Sara para ayusin daw po ang problema at para daw po sa pagkakaisa para sa ating bansa. Abay? Alam mo yung mga taong traidor, mga kababayan po natin, kapag sila ay nako-corner na, kapag sila ay nabubuking na at naiipit na sa kanilang mga kasinungalingan, sa kanilang mga pagnanakaw, ang gagawin po nila yan ay makikipagdialogo, kunwari, sa kanilang kaalyado para may gagamitin na naman sila para po sa kanilang mga palusot at mga diversionary issues. Mga kababayan, sa mga ganitong pagkakataon, hindi niya na po makuha yung pakikipag-usap o yung pakikipagdialogo ng ating Vice Presidente sapagkat kami pong mga ordinaryong Pilipino ay wala na pong tiwala sa isang
taong nag-addict, sabi ni Amy Marcos. Okay, puntahan natin ang talagang matagal na po na pangarap ng mga taga Mindanao. Ito po yung Mindanao Railway na supposed to be, kung ginawa lang ni Marcos Jr. ang sinasabi niyang ipagpapatuloy niya ang sinimulan ng ating mahal na Tatay Digong, abay, mga kababayan natin, sana tapos na ito. Ang problema lang, dahil ayaw nga ni Marcos Jr. na ang mga taga Mindanao ay magpapasalamat na naman kay Tatay Digong, abay hindi niya po ito tinuloy. At isa po ito sa unang ikinansila nitong si Bongbong Marcos. Kaya ngayon mga kababayan, ito po ay pinapanukala nitong si Senator Cayetano na kailangan magkaroon na po ng railway or train naman sa Mindanao. Dahil alam naman natin ang Mindanao napakalaking lugar, napaka-progresibo at napakarami pong mga produktong agrikultura na galing doon, pero hindi po binibigyan ng halaga ng gobyerno nitong si Bongbong Marcos. Ang kapal ng pagmumuka, inuna pa yung pagnanakaw. O ito po, pasok, Senator Cayetano. Because I am inspired today because Senator Lito Lapid is focused and intently listening to me. Sana So all. when that happens, I would like to really do my best. Thank you, Senator Lapid, for being here today. Mga nakatawa si Supremo doon And focusing on that. Actually, ang questions ko, Senator Lapid, nasa Region 3 din. So, Mr. Chairman, 2 questions lang sa trains. Yung Mindanao Railway, but because I'm reminded, because Senator Lapid is here, naglagay din ba tayo ng pondo sa Clark Subic? Because ang sinabi ng DOTR, hinalo pa nila yung Clark Subic train sa Central Luzon papuntang Southern Luzon. Kung hihintayin mo pa yun, tatagal pa ng husto. But in those 2 instances, they agreed that if we put a little bit of money, they can start the program, especially sa Mindanao Railway, because kompleto na yon. Nagka-problema lang sa funding with the Chinese concessional loans. No? Yun sa information ho namin during the budget briefing and also yung mga briefings before, apparently nag-withdraw ang DOTR doon sa Chinese ODA because of delay and also wala nang interest for both parties to pursue it. But in the 2025 budget, Alam mo, tingnan mo has, yung DPWH yung nag-withdraw. At wala nang interest daw yung both parties. Kasi nga po, dismayado po sila dito po kay Bongbong Marcos. At wala po silang tiwala eh. At na-sense po nila na si Marcos ay tuta ng mga kano. Ganon yun. under the unprogrammed funds, meron silang inallocate a program. Sorry, under the program funds, may na-allocate na 200 million pesos. And ito yung ginagamit nila for preliminary works. In fact, may nakita ko sa news na meron na silang mga parcellary, surveying, so ginagamit nila ito. For 2026, wala po dahil walang loan na rin-request. Yes. But Mr. President, that's why we have interpellations, di ba? So ang hindi naging proactive ni hindi naging reactive ang DOTR doon. Parang sa kanila Wala nga po silang interest na bigyan talaga ng halaga yung Mindanao. Dahil nakita nyo naman po sa resulta ng panibagong survey na lumabas, 80% ng mga taga Mindanao ay talagang Duterte po ang pipiliin. So ang 20%, yan lang po yung mga empleyado ng gobyerno at mga pamilya ng politiko at politiko na hindi po sumusuporta sa pamilya Duterte dahil nakikinabang po sila sa gobyerno ni Marcos Jr. O yung iba siguro mga adik. Pero yung 80% nakita nyo kung gaano po sila kasulit sa mga Duterte. Kaya hindi po binibigyan ni Bongbong Marcos ng mga malalaking proyekto ang Mindanao. At kung mayroon man po siyang kiniklaim na proyekto kagaya ng bagong bukas na Bukana Bridge, yun po ay ninakaw niya sa nakaraang administrasyon. hintayin natin yung loans. Ballpark lang, magkano ang total cost ng subway sa Metro Manila? Okay. Sorry, may dagdag lang po ako, Senate Minority Leader. Sa 2026, merong 1 billion for the Mindanao Railway under GOP counterpart. Ang wala lang doon yung loan
So they're expecting hopefully na magkaroon ng loan in the next few. I'll for not next year, belabor the point, 2026. Mr. Chairman, Mr. President, but just to give you a apples-to-apples comparison, magkano po in general yung Yung si Gatchal yan, obvious na masyado, hindi makasagot ang diretsahan, no? ballpark figure ng ating Metro Manila subway? It's about 500 billion ba? Alam ko mga ano ho yan, mga, if my memory serves me correctly, mga 400, parang 400 billion dollars. Okay. 400 So- billion dollars. Sorry, $4 billion. $4 billion. Yeah. So mga 200 billion, Billion pesos. Yeah, Okay. more or less. Mga Sa phase 1, Pwede na pala, no? Sa laki ng ninakaw nila sa flood control at sa iba't ibang proyekto ng gobyerno, kasi hindi lang naman flood control yung pinagnanakawan nila at may mga ghost project eh. So dapat pala nakabuo na po ng tren sa Mindanao. Grabe po, napunta lang sa mga politiko yung dapat pinapagawa ng tren sa Mindanao. So kaya dapat magalit talaga tayong lahat. Hindi pwede yung Mindanao lang, hindi pwedeng Visayas lang, hindi pwedeng Tagalusan lang yung magalit. Dahil lahat po tayo dito apektado po sa kanilang ginagawang pagnanakaw. At itong si Bongbong Marcos, humihingi na naman ng parang gusto niyang makipagbalikan, makipag-unity na naman sa kay Vice President Sara. Utot mo, Bongbong. Sobrang takot, nagdala ng tangke de gira sa Mindanao. Magbukas lang ng bukana, friends, nagdala ng tangke de gira. Mapapakita ko po sa inyo. ng Mindanao Railway, it's 100B. And they said that if they get 10B, they can hit the ground running. So what is 10B compared to the 6.7 trillion at meron tayong unprogrammed na 170. So if you want, lagyan natin ng 5B sa program, 5B sa unprogrammed, although we're against the unprogrammed. But my point is, Mr. President, hanggang kailan maghihintay yung mga taga Mindanao na alam naman natin pag sinabi mong next year, loan pa lang yon, that's another 2-3 years. No. Then another 2-3 years bago ma-implement. But they said because nga nag-pull out lang yung financing, Yung Chinese funding, everything is ready. And even if they get funding from whether the Japanese or the Koreans, the Australians, wherever, no? May 25% counterpart pa rin naman, which is 25 billion. So they did not put any, there's no hesitation in their part. Tinanong ko diretso, kung bibigyan namin kayo ng 10 to 25, kaya nyo na ba simulan? Yes. So in fact, I would even say, why doesn't the Maharlika Fund invest there? O Agoy. why don't we package it sa ibang mga oligarchs natin na kung kukuha kayo ng mga highway na gagawin yung tollway, pero eto naman, ano yun yung rent. But ang point, Mr. President, this is such a great opportunity. Nalagyan natin ng 5-10 billion. Let's not let this opportunity go away. Yesterday, we were speaking about 50 billion. We were talking about certain pricing. 1 billion. So meron tayong leeway doon eh, 'di ba? So may I appeal to the chair that whether it's 5 sa unprogram, 5 sa program, let's show Mindanao na despite the politics that is going on, hindi sila casualty sa Yeah. sa politics, 'di Ako ba? ay support po yung Mindanao Railway dahil alam po natin na ang Mindanao is our food basket. Diyan po talaga nanggagaling marami sa ating mga produce at ang weather ho nila relatively smooth throughout the year. Pero ang transportation logistics, mahal din eh kung hindi ho gagawin yung ating railway system. So maganda Oh, ayan po mga kababayan po natin ha. Nabanggit na po ni Senator Alan Peter Cayetano ang patungkol po sa Maharlika Investment Fund. O nga naman, nasaan po yung bilyong-bilyong pera ng Maharlika Investment Fund? Bakit hindi pala nila gamitin dyan sa pagpapagawa ng railway or train system sa Mindanao? Di ba? Eh, yun nga lang mga kababayan po natin, no? Kahit anong sabihin po ng mga senador po natin, kasi po, no, dapat hindi natin dinadama yung Mindanao sa pamumulitika dahil taga Mindanao ang mga Duterte. Pero alam mo naman ang utak ng mga taong adik, iba po sila mag-isip. Kaya nakita naman natin sa survey na talagang no, nilalampaso po sila. Takot nga po sila mga kampanya sa Mindanao noong nakaraang eleksyon. Talagang ito po yung resulta. Hindi po nila binibigyan ng halaga, pero kapag nabuo na or tapos na ang ilang proyekto ng dating administrasyon ni Tatay Digong sa Mindanao, abay, ang bilis ni Bongbong Marcos na pumunta doon, magdadala pa ng tangke de gira, isasara pa yung kalsada, hindi papayagan yung tao na lumapit dahil sa sobrang takot na siya po ay kukuyogin. Putya ng mga taga Mindanao.
dahil sa galit sa ginawa ng kanyang administrasyon at ginawa niya kay dating President Duterte at kay Vice President Sara. At dahil nabanggit naman po natin, ang usapin po ng yung mahilig po magnakaw ng mga proyekto itong si Bongbong Marcos, ito po, tingnan nyo kung gaano siya katakot sa Mindanao. Ang kirigira. Oh, grabe oh. Mo ni ang pinakaunang opening sa Bukana Beach pero na itang kirigira dako kayo. Saan ni madlock na si BBM man kay nagdala mo yung tang kirigira diri sa Davao. Naunsa man si BBM nga madlock man dai ka di. Dala-dala gid tang kirigira. Naunsa. At ang kirigira. Oh, grabe oh. Mo ni ang pinakaunang opening sa Bukana Beach pero na itang kirigira dako kayo. Saan ni Grabe po mga kababayan, ang takot nitong si Bongbong Marcos sa pagpunta po sa Davao City. Nagbukas po ng Bukana Bridge, pero nagdala po ng tangke de gira na parang pupunta po sa isang napakalaking gera at bakbakan itong si Bongbong Marcos. Abay, grabe po talaga yung puwersa na kanyang pinadala. Pero alam nyo, magbubukas lang po siya ng tulay na bagong natapos na under po the Duterte administration, na ninakaw na naman ni Bongbong Marcos. Kiniklaim niya na siya daw po ang gumawa ng paraan para mabuo ang proyektong ito. Kaya galit na galit yung mga taga Davao. Bakit niya inaangkin yan? Hindi naman po yan sa kanya. Pwede bang sabihin niya na sinimulan ito, proyekto ito ng nakaraang Duterte administration at kami po ay pinagpatuloy po natin para magkaroon po ng magandang tulay sa Davao. Pwede ba nating sabihin yan? Yan po yung mga sinasabi ng mga taga Davao. Pero sa kapal na kanyang pagmumuka, ninakaw niya na naman. Tapos, nagdala ng napakaraming pulis. Ayan po, pinasara yung kalsada, bawal lumapit yung mga tao. Di ba? Nagdala ng maraming sundalo, tangke de gira, lahat ata ng mga pulis sa Mindanao ay pinadala niya na dyan para siya po ay bantayan. Ito po, may mga may pang-anti-rally pa po itong mga pulis na ito. Alam nila at talagang kinakabahan po itong si Bongbong Marcos sa kanyang pagpunta sa Mindanao. Kasi aminado siya sa kanyang mga kasalanang ginagawa na pilit pa po nila dinideny. Takot po sila sa sarili nilang multo. Nakakatawa po itong si Bongbong, mga kababayan po natin. Pulis, military, tangke de guerra, para makikipagyera. Grabe. Kaya sa mga pulis nating kasundaluhan, mahiya naman po kayo sa mga taga Davao kung ang inyong pinoproteksyonan ay itong si Bangag. Na sa gitna ng kalsada, sa gitna ng tumitirik na araw, ay ninakaw ang proyekto na hindi naman po sa kanya. Tapos nilagyan pa na, flagship project daw to ng Bell Vetermore. Utot mo, BBM. Hindi mo lang nahiya sa kanyang napakakapal na pagmumukha. Mga kababayan, usapin sa makapal na mukha, ito pupuntahan natin. So ngayon, dahil nag-resign naman po itong si Bib Singson sa ICI, sinasabi ni Bib Singson na wala daw po silang power to contempt, power to subpoena. Kaya itong si Laila de Lima, parang close na close po sila nitong si Bongbong Marcos. Ito po, panoorin natin kung bakit. Ito sa video na ito. Kumakalampag na po kami, both sa House leadership and also kay Pangulo. Kumakalampag na daw po sila kay Pangulo. So, close na close po sila ni Bongbong Marcos na tinatawag niya po na kriminal, diktador, nanakaw nung eleksyon, nung siya po ay pinalaya, di ba? Nung binigyan po sila ng napakalaking pondo, nung sila po ay pinupunduhan para mag-rally against Duterte, mag-rally at magpadala ng kanilang mga picking mga witnesses sa ICC at mag-file ng impeachment laban kay Tatay Digong. So ngayon, kaibigan niya na daw po itong si Bongbong Marcos. Sana all. Nasa makalampag na po kami, both sa House leadership and also kay Pangulo. Nasaan na po? Bakit po hindi pa ini-schedule for plenary?
We have barely 5 session days remaining. May sapat pa bang panahon? Duda si House Yan po mga kababayan po natin, oh. Parang talagang obvious na close na po itong si Bongbong Marcos at si De Lima. Abay, talagang tinatanong niya na po kung nasaan na daw po itong batas na ito na sinusulong po nila na magbibigay daw po ng ipin dito sa ICI. Kung walang ipin yung ICI, ipin na lang. Chill joke nung ilalagay mo dyan. Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party's Representative Leila De Lima Emergency De Lima, no? na maipapasa pa ang mga panukalang batas na magbibigay ngipin sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bago matapos ang taong 2025. Ito ay kung hindi pa matatalakay sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo. Tapos nang dinggin sa House Committee on Government Reorganization ang legislative measures nito. Subalit kailangan pang dumaan sa House Appropriations Panel para sa appropriation provision ng komisyon. Bunsod nito, muling nanawagan ng kongresista sa liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso at maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin na ang proseso sa pamagitan ng pag-certify as urgent sa panukalang batas. Isa ang kongresista sa mga pangunahing may akda ng panukalang batas na magbibigay ng mas malawak na investigative at subpoena powers sa Independent Commission. So I don't know. What's wrong? What's happening? What's the Alam niyo mga kababayan po natin, no? Kaya nag-resign po itong si Bib Singson, sabi niya nga, dahil wala po silang kapangyarihan at nalalagay po sa delikado yung kanilang buhay dahil wala naman pong binigay na protection sa kanila. At kahit pagawing batas po yan, ang ICI na yan, mga kababayan po natin, yung pagiging independent niya, wala naman kasing naniniwala dyan. Dahil alam po ng sambayan ng Pilipino na yung ICI na yan is kinikreate lang or ginawa lang ni Bongbong Marcos para pagtakpan po ang kanilang involvement sa usapin ng korupsyon. Involvement niya, anak niya, pinsan niya, and of course, yung kanyang mga kaalyado na talagang mga tuta niya at ito po yung nanggigipit. At ito rin po yung mga kabayan, itong mga kongresista na mga makapalamuka, kasama yung si Leila De Lima, na mga nagpa-suspend kay Congressman Kiko Barzaga dahil hindi nila matanggap na si Kiko Barzaga ay napakaingay, lalo na sa usapin ng korupsyon. Kaya nga ang tanong ng taong bayan, bakit inuna pa i-suspend itong si Congressman Kiko Barzaga na lumalaban sa korupsyon? Bakit yung mga korap na yan, na kunwari iniimbestigahan ng ICI, kunwari pinapatawag, pagdating naman doon sa ICI, na sinasabi nilang magkakaroon na po ng live stream, hindi naman nila nilalabas at puro namang executive session ang kanilang ginagawa, obvious na may tinatago po sila sa bayan ng Pilipino. O lalo na ito, no? Yung ginawa ni Sandro Marcos sa Mindanao na may mga insertion na nakalagay sa Davao, yung tawag dong parking o sa kasa, na hindi alam ng mga congressman na mayroon palang pondo na nakalagay sa kanilang distrito sapagkat ang nagpapa-implement ay national government ng DPWH at walang coordination sa congressman or sa local official lang. So, ang nagpupundo pala doon ay si Sandro Marcos. Naku po, mga kabayan po natin, no? Pwede siya pala maglagay ng mga entrapment na mga proyekto doon, cause project infrastructure. Kunwari sa Davao, pero sila pala yung nagpupundo. O, di ba? O, parang inamin niya na rin. Kasi sinabi niya, hindi ko distrito yung Davao. Oo, pwede nga. Hindi mo distrito, pero ikaw naglagay ng insertion. At ang nagsabi niyan ay ang kanilang kaalyado at best friend niya na si Saldico. O, di ba? Mga kababayan natin. So, walang kwenta. Kahit magkaroon pa ng ipin or additional extra kapangyarihan po itong ICI. Walang kwenta dahil ito po ay ginagamit lang po nila para iligtas ang kanilang sarili. At anong sinasabi po ni Bib Singson? Talagang ayaw niya na po maglinis ng palasyo. Ginawa siyang janitor, ginawang washing machine, tagapaglinis, buti hindi ginawang embalsamador. reason for that? Na hindi na dapat siyang pinapatagal. Hindi na kaya ng ICI. Every day that passes na wala pa yan sa plenary, the less ang chances. Marang nagiging nil. If by Tuesday next week, it's not yet with the plenary, almost zero ang chances niyan. Nil, zero. Unless nga is-certify as urgent. Naniniwala rin Kapangin mo na si Bongbong. At sabihin mo na, Bong, certified as urgent na natin yan, Bong.
ngipin ang kongresista na kung naisabatas na sana ang panukala, malamang hindi muna nagbitiw sa ICI si dating Public Works and Highways Chief Rogelio Babe Singson. Tiwala naman ang ilang kongresista. Ako, kahit pa i-certify urgent yan, kahit may batas na yan, mga kababayan po natin, talagang magre-resign po itong si Babe Singson. Bakit? Hindi niya nakakayanin po, mga kababayan po natin, ang pressure na binibigay ng taong bayan. Yung pagbabatikos ng taong bayan, akala ba nila, no, nakakabuti yung pinagagawa nila. Yung pagbabatikos ng taong bayan, tinatamaan po yan sila. Siyempre, may mga pamilya po yan sila. Nagbabasa, nanonood ng balita, nanonood ng mga vlog, di ba? So makikita live po, tangina yung ICI pala is cover up lang. Yung ICI ay ginawa lang po ito para pagtakpan at linisin po itong mga taga-palasyo. At sabihin na walang katotohanan ang mga allegation laban sa kanila. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun yung ang gusto po nitong si Babe Singson. Kaya sabi niya kasi siguro sa kanyang sarili, ay sa maipit ako dito, putang ina. Tapos sila, ililigtas ko, ako naman maiipit. Mag-resign na tayo. At ang sinasabi niya, marami pa yung re-resign. Balita ko, si Aso rin daw. Si Aso rin daw ay mukhang susunod na rin kay Babe Singson, mukhang hindi na kaya ng kanilang konsensya na yung pinoprotektahan nila, hindi ang taong bayan, kundi ang mga kawatan. O lalo na itong si Claire Castro. Itong lokarit na ito, sabi niya, hindi daw po siya korap. O, hindi ka nga korap. Wala daw po siya confidential fund. O, hindi, wala ka confidential fund. Pero, yung pera na kinukuha mo, binabayad sa'yo para mag-ingay ka, o tsaka, ay galing sa nakaw. Ganon din yun. Hindi ka nga ng kurap, pero yung binabayad sa'yo ay galing sa kurap. Walang pinagkaiba yun. Natin ito, mga kabayan po natin. Kanina nabanggit natin at of course sa balita na papanood nyo na handa na daw makipag-usap itong si Bongbong Marcos kay President, kay Vice President, na-advance naman na tayo, kay Vice President Sara. So, kailangan daw mag-usap para mabuo na po, babalik yung unit team. Putang inang yan. Ito, panoorin natin mula sa Saganang Mamamayan. Bongbong Marcos dapat laging handa. na Magre-resign na? Magre-resign? Hindi. Alam ko na yan. yan. Hair follicle test yan. Hindi. Dito. Medyo ano to. Hindi pa? Hindi. Ito yung mga taga Net 25, itong mga nasa INC, mga kababayan po natin. No? Ang hilig nila magparinig dito. Mag-resign na ba yan? Magpa-hair follicle na ba yan? Pitik-pitik lang yan, mga kababayan natin. Pero alam mo, masakit yan eh. Kasi yan po yung saloobin ng Iglesia ni Cristo. Diba? Yung mga yan, hindi yan sila pwede magsalita ng mga sensitibong usapin, kagaya po ng hair follicle, yung pagre-resign ni Bongbong, kung wala po aprobado yan ng Iglesia ni Cristo. Ayan, pitik-pitik lang yan, kaya sana Bong, mahiya ka naman, Bong. Mag-resign ka na. Wala nang negotiation na, wala nang dialogo na. Mag-resign ka na lang. Yan ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Maliban na lang sa binabayaran mo. Isip ako. Handa. Nakahanda na po ang Pangulong Bongbong Marcos. Handa. Para sa Resign. Handa. Medianoche. Ano handa? Ano ba yan? Doon tayo kumain sa kanila sa may handaan eh. Pero nakakagulat yan. Ay nako, mabibigla ka. Parang dati ay hindi mo maiisip na sasabihin niya yan. Yes. Nakahanda na po siyang makipag-usap. Kay Amy Marcos yan. Matagal na silang nag-uusap Sayang ate. Oo. Hindi pa Hindi pa. Kanina yan. Kay BP Inday Sara Duterte. Parang nga ano. Para daw po sa kapakanan ng bansa. Ay, di dapat talaga. Yan pong opisyal na pahayag ni PCO Acting Secretary Dave Gomez. Ano yung eksaktong sinabi? Sabi po ni Secretary Dave Gomez, Hindi siya sarado. Si alang-alang. Minsan Prioridad ng gobyerno ang investigasyon sa controversial na flood control projects. At ilang ulit niyang narinig mismo sa Pangulo na nagsasabing bukas ito sa sinumang lalapit para po sa dialogo para sa kapakanan ng bansa.
So yan nga po yung sinasabi natin, mga bayan. Naiipit na po sila. Hirap na po sila magpalusot. Hirap na nga po silang linisin. Kasi yung mga tagalinis nila, gaya nitong si Pip Singson, nag-ayaw na. So ngayon ang gusto nilang mangyari, gagamitin na naman nila yung ating Vice Presidente para pagtakpan at magkaroon po sila ng mga diversionaries laban po dito sa korupsyon na nangyayari po. And lalo na ngayon, mga kababayan natin, na itong si RR, mukhang na-discover na. Mukhang na-discover na po, mga kababayan natin, si RR, kung sino po ito. At ito po itong si Ralph Recto na sinasabing isa daw po sa mga mastermind sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Yung pakikipag-usap na ito, itong dialogo na ito, useless po ito, mga kababayan po natin. At hindi na po magpapauto itong si Vice President Sara sa kanila. Hindi na po maging sunod-sunuran sa kanilang gustong mangyari po itong ating Vice Presidente. Dahil nakita naman po natin na kahit anong gawing paninira po nila, propaganda, social media, mainstream media, troll farm nila, ay hindi na po naniniwala ang taong bayan. Dahil sa nakita natin yung panibagong survey, 33.3%, napakalayo po kumpara sa kanyang mga kalaban. So, patunay na hindi effective yung kanilang demolition job, propaganda, yung kanilang mga trolls against po sa ating Vice Presidente. Kaya mabuhay ka po, Vice President Sara, maging matatag ka pa, tatag lang, kapit lang, nandito lang po ang sambayan ng Pilipino at hindi ka papayaan. Dahil si BP Sara lang po, mga kababayan, ang ating pag-asa na mapakulong itong mga malalaking isda at hindi sapsap at tilis lang yung kanilang pinapakulong. Ang sabi nga ni Pip Singson, dapat mag-focus sila sa mga malalaking isda, hindi sa mga maliliit. Paano sila mag-focus sa malaking isda? Sila rin yung malaking isda na tinutukoy ni Pip Singson. Kaya nilayasan po sila. At abangan natin, sino ang susunod na magre-resign dahil hindi na po makayanan ng kanilang konsensya ang korupsyon na ginagawa po ng Marcos administration. Kaya kung kayo po ay interesado na malaman kung sino ang susunod na mag-resign, paki-follow, paki-subscribe dito po sa ating social media platform. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay tayo. Mabuhay ang bansang Pilipinas.